Ang pilotong bulag-bulagan at ang yaya niya si Kiko Santos, isang piloto na kinaiinggitan ng marami dahil sa taas ng kanyang sweldo, ay may dalawang makukulit na anak na kambal, sina Kira at Kaero, na 6 na taong gulang. Maaga siyang nabalo nang hindi makayanan ng kanyang asawa ang komplikasyon pagkatapos manganak. Simula noon, ang kambal ay lumaki ng walang ina. Sa edad na 32, hindi pa rin naghahanap ng bagong pag-ibig si Kiko. Para sa kanya, mas mahalaga ang kanyang mga anak. Ngunit isang araw, nagulat siya sa tanong ni Kira. Daddy, kailan po kaya kami magkakaroon ng mommy? Napahinto si Kiko sa paghigop ng kape. Nga po, Daddy. Gusto ko rin ng mommy, dagdag naman ni Kaero. Napahilot na lang si Kiko sa kanyang sentido. Ako na lang kaya ang maging mommy ninyo? Kaya ko naman biro ni Kiko. Daddy, mukha ka ng haggard. Ayaw mo pa ngang kumuha ng yaya para may katulong ka sa amin, sagot ni Kira. Napailing si Kiko. Ang talino talaga ng mga anak niya. Kasi naman, yung unang yaya ninyo, gusto ninyong ipakasal sa akin May asawa na yon. Di, humanap ka na lang ng single, Daddy. Para kahit ireto namin sa iyo, okay lang, sabay tawa ng kambal. Sige, I will kirsay to her, yaya. Busy kasi ako sa susunod na buwan. Hindi rin kayo maaalagaan ng lola ninyo dahil nagpapagamot siya sa Amerika. Pero huwag ninyo akong irereto sa yaya ha. Kinabukasan, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang ina. Anak, ayos naman ako dito. Pero kailangan ko pang magpahinga. Okay, mamagpahinga ka. Kukuha na lang ako ng yaya para sa mga bata. May flight kasi ako Sige, anak. Ingat ka. Kailan ba yung flight mo? Bukas po. Wala pang ang yaya Pero papupuntahin ko dito si Alvin, kaibigan ko at ninong nila. Okay, humanap ka na agad ng yaya para hindi na abala ang kaibigan mo ha. Kinagabihan, dumating si Alvin. Alvin, ikaw muna ang bahala sa mga anak ko ha. Bakit ba kasi ayaw mo pang mag-asawa ulit, Kais? Tanong ni Alvin. Alam mo naman na mas priority ko yung mga anak ko. Isa pa, mag-i-inquire ako mamaya doon sa isang agency. Ako na ang bahala doon. Magpahinga ka na. Kinabukasan, nagising si Kiko sa ingay ng kambal. Nagulat siya nang makita ang mukha ni Alvin na puno ng sulat ng marker. Huwag kang tumawa, pare, sabi ni Alvin. Sorry po, Ninong, sabay na sabi ng kambal. Ihahanap kita ng yaya na pwedeng asawahin, sambit ni Alvin na ikinangiti ng mga bata. Hindi niyo ako mapipilit, sagot ni Kiko. Maya-maya, tumawag si Alvin. Pre, may yaya na. Bukas darating na iyon. Si Kren Reyes ay naghahanap ng trabaho dahil kailangan niya ng pera para sa kanyang ina. Natanggap siya sa isang agency bilang isang yaya. Agad siyang nagpasa ng application form, ito ang address, Miss Reyes. Kailangan maaga ka doon ha? Okay po. Ikinuwento ni Alvin kay Kiko ang tungkol sa yaya. Maganda iyon, pre. Single. Naisip ni Kiko na magandang pagkakataon ito para makabonding ang mga anak niya. Sana hindi na lang ako kumuha ng yaya. Nang dumating ang araw, umalis na si Alvin. Salamat, Alvin. Tara sa sala. May sasabihin si Daddy, sabi ni Kiko sa mga anak. I will pretend na bulag ako para hindi magustuhan ng yaya ang kapugyan ko. Paano kung ikaw yung magkagusto kay yaya? Tanong ni Kaero. Daddy will never fall in love again. Sapat na kayo sa akin. Maya-maya, nag-doorbell. Nandyan na yata yung yaya ninyo. Don't forget ha. Bulag ang daddy ninyo. Bukas po ang pinto. Yaya, pasok po, sigaw ni Kaero. Pagpasok ni Kren, napanganga silang tatlo. Sino ang mag-aakala na yaya si Kren dahil sa ganda nito? Maging ang kutis nito'y alaga at may mahabang itim na buhok. Daddy, huwag kang humanga, bulag ka, di ba? Sabi ni Kira. Hello. Ako nga po pala si Kren, ang magiging yaya ninyo. Ako po si Kaya, siya naman po si Carlo. Kambal po kami. Wala na yung mommy kaya single po si Daddy, paliwanag ni Kaera. Natawa si Kren. Hello po, sir, sabi ni Kren nang mapansing walang reaksyon si Kiko. Hello. Feel free to move on our house as long as magagawa mo ang trabaho mo.
I am Kiko, the father of these two and I am blind, sabi ni Kiko. Ang galing mo naman po, sir. Bulag ka po pero kaya mong alagaan ang mga anak mo ng walang asawa at katulong for 6 years. Naubo si Kiko. Yeah, my friends and family are helping me di. Sorry po kung pakialamera ako, sabi ni Kren at tumawa. It's okay. You can start tomorrow dahil baka pagod ka pa. Take rest sa may second floor, sa kaliwa. Pagkaakyat ni Kren, nag-usap ang kambal at si Kiko. Hindi niya maalis sa isipan si Kren. Ano ba, Kren? Andito ka para magtrabaho. Hindi ka dapat magmadali, sabi ni Kren sa kanyang sarili. Kinaumagahan, nagulat si Kiko nang makita si Kren na paparating. Bulag ba talaga to? Parang hindi naman, bulong niya. Nagulat si Kiko nang makita na nakatitig sa kanya si Kren. Bulag nga pala ako, sabi niya at kunwari na nga pa sa pader. Dali-daling lumapit si Kren. Alalayan na po kita, sir. Hinawakan siya ni Kren sa braso. Napalunok si Kiko nang matingnan si Kren na nakabathrobe pa. Memorize ko na yung bahay namin, sabi ni Kiko. Kahit na, sir. Bulag ka pa rin. Pagkapasok sa banyo, muntik nang madula si Kren at napahawak kay Kiko. Natanggal ang tali ng bathrobe ni Kren. Hindi alam ni Kiko kung paano mag-react. Ayos ka lang, tanong ni Kiko. Okay lang, sir. Muntik lang madulas. Natanggal nga po yung tali ng bathrobe ko eh. Di mo naman makikita kasi bulag ka, sabi ni Kren at inayos ang kanyang bathrobe. Bulag ako, sabi ni Kiko na nagkanda-samid-samid pa. Pagkalabas ni Kren sa banyo, agad na isinara ni Kiko ang pinto. Sobrang bilis ng tibok ng kanyang puso. Sa loob ng 6 na taon ay ngayon niya lamang muli ito naramdaman. Diyos ko, patawarin niyo po ako. Sa paglipas ng mga araw, nagiging malapit sina Kiko at Kren. Dahil sa kagustuhan na makatulong, si Kren ang sumasama kay Kiko para dalhin ang mga bata sa parke. Doon ay nakilala nila ang isang matandang babae, si Aling Tinay na nagbebenta ng taho. Nakipagkaibigan din siya dito dahil sa kabutihang loob ng matanda. Isang araw, narinig ni Kiko si Aling Tinay at Kren na nag-uusap. Ang swerte mo kay sir, palagi kanyang binibilhan ng taho. Hindi ka rin niya pinababayaan, sambit ni Aling Tinay. Naku, ang bait talaga ni sir. Pero nakakalungkot din dahil bulag siya. Hindi niya man lang nakikita ang mundo, tugon naman ni Kren. Napaisip si Kiko kung ipagtatapat ba niya kay Kren ang totoo. Ngunit natatakot siya na baka magalit ito sa kanya. Sa huli, nagdesisyon siya na manahimik na lamang. Nang sumapit ang birthday ni Kiko, nagulat siya sa sorpresa na inihanda ng kambal at ni Kren. Nagluto si Kren ng kanyang paboritong ulam, ang adobo. Happy birthday, Daddy, sabay na bati ng kambal. Maraming salamat, mga anak, sagot ni Kiko. Sir, happy birthday din po, bati ni Kren. Maraming salamat din sa'yo, Kren. Habang kumakain, hindi maiwasan ni Kiko na mapatingin kay Kren. Ang ganda niya talaga, sabi niya sa kanyang sarili. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Mahal na niya si Kren. Ngunit natatakot siya. Paano kung malaman ni Kren na nagpanggap lamang siyang bulag? Kinagabihan, naglakas loob si Kiko na kausapin si Kren. Kren, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Ano po yun, sir? Hindi ako bulag. Nagulat si Kren sa sinabi ni Kiko. Ano pong ibig niyong sabihin? Totoo ang lahat ng nakita mo. Sinadya ko lang na magpanggap na bulag para hindi mo ako magustuhan. Pero hindi ko na kayang itago pa ang totoo. Kren, mahal na kita. Napaiyak si Kren sa sinabi ni Kiko. Sir, hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Naguguluhan ako. Alam kong mahirap tanggapin ang lahat ng ito. Pero sana, bigyan mo ako ng pagkakataon na patunayan sa iyo na mahal kita. Pagkatapos ng usapan na iyon, nagdesisyon si Kren na mag-resign bilang yaya. Hindi niya kayang harapin si Kiko. Masakit sa kanya na nalaman niya na nagpanggap lamang ito. Nang malaman ni Kiko na nag-resign si Kren, nagalit siya sa kanyang sarili. Alam niya na siya ang may kasalanan ng lahat. Kinabukasan, hinanap ni Kiko si Kren. Natagpuan niya ito sa parke, kausap si Aling Tinay. Kren, patawarin mo ako sa lahat ng kasalanan ko. Alam kong nasaktan kita. Pero sana, bigyan mo ako ng pagkakataon na itama ang lahat. Tumingin si Kren kay Kiko.
Sir, kailangan ko munang mag-isip. Hindi ko alam kung mapapatawad pa kita. Nauunawaan ko. Hihintayin ko ang iyong sagot, sabi ni Kiko. Sa mga sumunod na araw, pinatunayan ni Kiko kay Kren na mahal niya talaga ito. Hindi siya sumuko. Isang araw, bumalik si Kren kay Kiko. Sir, napatawad na kita. Mahal din kita. Niyakap ni Kiko si Kren. Sa wakas, natagpuan na niya ang kanyang tunay na pag-ibig. Sa huli, ikinasal sina Kiko at Kren. Naging masaya ang kanilang pamilya kasama ang kambal. Pinatunayan nila na ang pag-ibig ay walang pinipili. Kahit na may mga pagkakamali sa nakaraan, laging may pagkakataon na magbago at magmahal muli. Hindi mahalaga ang kapansanan o ang anumang pagpapanggap, ang mahalaga ay ang tunay na pagmamahal sa puso. I told you already, memorize ko na ang mansyon. Bawat sulok ay alam ko, pagpapalusot pa ni Kais. Ah, sige po, sir. Kunwari naman ay nakahawak si Kais sa gilid ng hagdanan bilang suporta habang papunta sa kwarto ng mga anak niya upang hindi makahalata si Kren. Mga anak, baba na kayo. Kakain na tayo ng breakfast, pagyaya ni Kais sa mga anak. Pagkagising lamang naghahanda si Kren nang mamataan na pababa na si Kais pero hindi naman kasama ang kambal. Oh, sir, tulog pa po ba sila? They want you to go there. Ikaw daw yung magyaya sa kanila, tila may sama ng loob sa mga anak na sambit ni Kais. Isang gabi pa lang si Kren ay tila pinagpalit na siya ng mga anak niya. Natatawa naman si Kren na sumagot, ah, sige, sir. Ako na po yung bahala. Pagkapasok ni Kren sa kwarto ng kambal, ay nakatalukbong ng kumot ang mga iyon na nagpapanggap pa na nahihilig. Kayo kaya't Carlo, tara na. Mag-breakfast na, sabayin na natin yung daddy nyo. Agad naman na. Bumangon ang kambal pagkarinig ng boses ni Kren. Let's go, masayang hila ni Kira kay Carlo, habang masaya na nakakapit sa magkabilang kamay ni Kristen ang kambal. Ay napatitig sa kanila si Kiss. Napapaisip na kailangan pa ba talaga ng mga anak niya ng tatay? Kung ina pero sino, tanong niya sa sarili na hindi na malayang nakatitig na masyado kay Kren na nasa harapan na pala niya. Sir, okay ka lang po? Nandito na kami, nakatulala ka pa po, kain na sambit ni Kren saka ipinaglagyan ng pagkain ang kambal. Natulala lang po si Daddy sa ganda mo, sambit ni Kaira na nakapagpatigil sa kanila sa pagkain. Paano naman matutulala ang daddy mo sa akin, abulag siya, takang tanong ni Chen. Tinapik naman sa binti ni Kaisang anak mula sa ilalim ng mesa. Ah, wala po. Baka nag-i-imagine si Daddy, palusot ni Kira na siyang nadulas kanina. Sige na, kain na lang tayo, sambit ni Kristen na hindi na rin iyon binigyang pansin. Yaya Kren, pwede mo po ba kami samahan nila Daddy sa garden? Magdidilig po tayo ng mga flowers, tanong ni Carlo na nagpapacute pa kay Kren. Natawa naman si Kristen sa itsura nito. Naman, ano ka ba? Sige, after kong maghugas ng mga plato, magdidilig tayo ha, nakangiting sambit ni Kristen sa kaginulo ang buhok ni Carlo. Yehey! Masaya naman na sambit ni Kaira. Pasimple naman na pinagmamasdan ni Kiss ang mga anak at si Kren na nakangiti. Hindi niya namalaya na nakangiti na rin pala siya na napansin ni Kristen. Ayan sir, smile. Sayang naman yung pagiging pogi nyo kung lagi kang seryoso at nakabusangot, sambit ni Kristen habang nakatitig kay Kais. Nakaramdam naman ng ilang si Kiss kaya bumalik siya sa pagiging seryoso. Kasalukuyang nasa sala si Kiss at ang kambal nung makarinig sila ng nabasag sa kusina. Agad na napatayo si Kiss at nakita ang nabasag na baso malapit sa paanan ni Kristen. Don't, wala sa sarili na sigaw ni Kais nung makita na dadamputin sana ni Kren ang mga bubog. Sir, takang tanong ni Kren. Ah, narinig ko kasi na may nabasag. Huwag mo nang linisin yan. May ipapatawag ako later para maglinis niyan. Sambit ni Kiss para magpalusot dahil kita niya ang pagtataka kay Kren. Bulag ako, Kren, okay. Hindi ako bingi. Narinig ko na may nabasag at tama ako, right? Ah, opo sir. Sorry po, ibawas mo na lang po sa sasahurin ko. That's not what I mean. Umalis ka na dyan ngayon din, and I will let someone clean that mess, may otoridad na sambit ni Kiss. Tara na po, Yaya, mauna na po tayo sa garden, sambit naman ni Kaira. Tumango naman si Kren at saka sumunod na sa mga bata. Hello, Alvin. Oys, napatawag ka.
Don't tell me pinaalis mo na naman yung bagong yaya kaya ako na naman yung hinahanap mo. Nandito pa si Kren pero need you to come here ASAP. Ha? Bakit? Kasi naman, nakabasag kasi si Kren ang plato, pakilinis naman. What? Pagdadamputin mo ako ng nabasag na plato kaya mo ako papapuntahin? Hindi makapaniwala ang sambit ni Alvin. Alangan naman na ako, bulag ako ha? Kailan ka pa nabulag? Basta, hinihintay na nila ako sa garden, I will explain it to you later. Saka ibinaba na ni Kiss ang tawag kahit na may sinasabi pa si Alvin. Daddy, look. Si Yaya po nadapa at nabasa po ng water, sambit ni Kyra sa daddy niya. Nagulat naman sila nung tumawa si Kren. Ano ka ba, Kyra? Ginagalit mo ba si daddy mo? Anong loke bulag ang daddy mo, tumatawang sambit ni Kristen. Napaubo naman si Kiss habang si Kyra ay napasapo sa kanyang bibig. Ay, opo. Sorry daddy, sambit ni Kyra at napahilot naman sa sentido si Kiss. Muntikan na naman siyang nabuking dahil sa sobrang daldal ng kambal. Anyways, okay ka lang ba Kren? Yes po, Sir Kais. Teka, mag-selfie ako para kapag nakakita ka na, makita mo na ayos lang ako, sambit ni Kren saka inilabas ang kanyang cellphone, napahagikik pa sa pisngi. Teka, paano ba? Tanong ni Kristen habang tinitingnan ang itsura niya sa kamera. Ha? Paano mag-selfie? Tanong naman ni Kiss. Paano ba magpapangit sir? Ang ganda ko kasi sambit ni Kren kaya naman halos hindi makapagpigil si Kiss upang mapangiti. Ayan, nakangiti ka na naman sir, pang-aasar ni Kren kaya naman hindi nakapagpigil pa si Kiss na mapangiti. Yaya, kukuha lang po kami ng water, ako na yung kukuha, naku Yaya, kaya na namin yan, sambit ni Kyra at saka hinila si Carlo. Napatingin naman si Kren sa basang damit na may putik pa. Napatingin siya sa isinampay niya na t-shirt kagabi bago matulog, dito rin kasi niya isinampay sa garden. Wala naman si Carlo at kaya. Bihis lang ako sir ha, paalam ni Kren saka kinuha ang t-shirt sa sampayan. Okay, you can go inside and change first. Nako, bakit pa ako papasok bulag ka naman sir. Saka walang ano-ano ihinubad ni Kren ang t-shirt niya at nagpalit mismo sa harapan ni Kiss. Mariin naman na napapikit si Kiss. Sir, patawa ka, hindi ka naman nakakakita ba? Sambit ni Kren sa nakapikit na si Kais. Sinong bulag? Biglang dating ni Alvin matapos marinig ang sinabi ni Kren na nakabihis na. Hinarap naman ni Kaisi. Alvin na nasa likuran niya kaya nakatalikod siya ngayon kay Kren. Kaagad na pinandilatan niya ng mata si Alvin at saka bumulong, ba sinabi ko sa'yo kanina sa phone call na bulag ako, bulong ni Kiss. Namukha namang agad na nakuha ng kaibigan. Bulag naman yan si Kiss kahit may maghubot-hubad pa sa harapan niya, wala naman talaga siyang makikita at saka wala yang magiging reaksyon, natatawang saad ni Alvin. Hay nga po, naalala ko tuloy nung nadulas ako sa banyo tapos natanggal yung bathroom ko. What? Sbit pa ni Alvin na nang laki ang mga mata. Alvin pwede ba, umuwi ka na, inis na sabi ni Kiss. Wow naman ba't ka rin ano? Matapos mo ako pagligpitin ang bubog ni Kren, wala man lang pajuis, reklamo ni Alvin sa kaibigan. Mapapahamak ako sa kalokohan mo bulong ni Kais na hindi naman narinig ni Kren. Sino kaya ang may kalokohan sa atin? Bulag pala ha, bulong naman pabalik ni Alvin habang nakatingin kay Kristen at tila nagtataka na sa dalawang nagbubulungan. Siya nga pala Kren, ako nga pala si Alvin, yung contact sa agency para makapasok ka dito. Hello po Sir Alvin, thank you po pala, sambit ni Kren sa kangumiti ng matamis. Kumunot naman ang noo ni Kiss. Nice to meet you Kristen, ang ganda mo pala talaga sa personal no, sambit ni Alvin at kakamayan na sana si Kristen nang humarang si Kais. Ano ba iyon? Kita nang makikipagkamayong tao reklamo ni Alvin na ikinatawa naman ni Kren. I'm blind, remember, taas kilay na sambit ni kay Alvin. Ikaw naman masyadong seloso. Sige na nga, uuwi na ako, enjoy, sambit ni Alvin na humahalakhak pa hanggang sa mawala na sa paningin na ng Kais at Kristen. Don't mind him, pasok na lang tayo sa loob para makapagmeryenda na, sambit ni Kiss. Sir, kaano-ano niyo po si Sir Alvin? Curious na tanong ni Kren. Bakit, type mo? Tanong ni Kiss habang naglalakad na sila pabalik sa loob ng manson. Anak ko po.
Hindi, napansin ko lang kasi na super close kayo. Depensa naman ni Kren na medyo namula. Dahil kung alam lang ng amo niya na hindi si Alvin ang tipo niya, kung hindi mismong ang amo niya. He is G-way friend and ninong ng mga anak ko. Ah, okay po, sige po, gagawa lang po ako ng merienda. Sambit ni Kren, nagtungo na si Kren sa kusina at naisipan na pancake na lamang yung lutuin. Gumawa siya ng lemonade juice na partner noon. Makalipas ay agad na namang nakahanda na ang merienda, kaya tinawag na niya ang mag-ama. Wow, ang sarap naman nito, Yaya Kren, sambit ni Kyra. Nga, this will be my favorite from now on, sambit naman ni Carlo na masarap ang kain ng pancake. Napatingin si Kristen kay Kiss na hindi man lang ginagalaw ang pagkain sa harap nito. Ah, kain na po sir, sambit ni Kristen na ikingulat naman ni Kiss dahil hindi niya namalayan na sinusubuan na pala siya ng pancake ni Kristen. Masyado kasing napalalim ang pag-iisip niya tungkol sa hiling ng kambal na magkaroon ng mommy. Wala sa sarili na napangangalang si Kiss at tinanggap ang pancake na isinubo ni Kren. Masarap sir no, tanong ni Kristen. Tumango naman si Kiss. Yaya, ang takaw mo pala sa butter, sambit ni Carlo. Ah, favorite ko yung butter tugon naman ni Kren. Natapos ang araw na iyon sa mga gawaing bahay at pagbabantay ni Kren sa mga bata. Nung madaling araw na ay bigla na lamang napabangon si Kristen sa sakit ng tayan niya. Agad na tumakbo siya ng kisi ng kwarto pero walang tubig doon. Naalala naman niya yung mga nag-ayos kanina, kaya walang supply ng tubig sa mga GC ng kwarto, kundi sa maisala lang na sis. Di ko na kaya, sambit ni Kren na namumuo ang butil ng pawis sa sakit ng niya. Tumakbo siya sa sihe malapit sa sala dahil yun lamang ang maaari niyang gamitin. What the? Kren, gulat na sambit ni Kiss matapos buksan ni Kristen ang pinto ng kisi. Hindi naman kasi naisip na sirayo ni Kais dahil iniisip niya na tulog pa ang mga kasama dahil 3 oras pa lang agad na napatapos ng tuwalya si Kiss at si Kren naman ay walang pakialam na pumwesto sa inidoro para maglabas ng masamang hangin. Gulat na gulat si Kais sa ginawa ni Kren kaya mabilis na nag-iwas ng tingin. Sorry sir, di ko na talaga kaya. Tiisin mo na lang yung amoy, tapos maligo ka na lang ulit after. Sambit ni Kren, kasunod ay may tunog na paglabas niya ng dumi habang nakapikit pa dahil sa antok. I can't do this, ang baho Kristen ni God, saka lumabas si Kiss na nakatakip ang ilong. What the hell is wrong with that lady? Inis na sambit ni Kiss habang nag-spray ng alcohol sa sarili. Maya-maya ay lumabas na si Kristen. Sir, tapos na po ako, sorry po talaga ha, maya-maya ka na lang po pumasok para humupa po yung amoy. Sambit ni Kristen na nakapikit pa at bumalik sa kwarto. Hindi naman mawari ni Kai ang ibibigay na reaksyon kay Kren, kaya pinagmasdan niya na lang iyon na umaakyat na sa hagdan, napailing na lang si Kai sa mga nangyayari dahil tila nandyan naman yata. Ewan ko lang kung ano ang magiging reaksyon ni Kren, kapag nalaman niya na hindi ako bulag, sambit ni Kai at napangisi na lamang. Ilang araw pa ang lumipas at magdadalawang linggo na si Kren bilang yaya ng kambal. Umagang-umaga pa ay kinukulit na ni Carlo at Kyra ang daddy nila. Sige na po daddy, pwede po ba na si Yaya naman ang maghatid sa amin sa school, pagpapakyut ni Kyra sa daddy niya para payagan siya. Nga, para hindi na po kami asarin na wala kaming mommy, malungkot naman na sambit ni Carlo. Napabuntong hininga naman ng malalim si Kiss dahil sa reaksyon ng mga anak niya. Ano pa nga bang magagawa ko? Narinig mo Kren, samahan mo daw, utos ni Kiss kay Kristen. No problem po sir, ako na pong bahala, sagot naman ni Kren. I will let Alvin drive you to school ha. Bakit hindi na lang ikaw yung mag-drive daddy? Ay sabay sapo ni Kyra sa kanyang bibig. Maloko ka talaga Kyra. Huwag mo sabihin sa akin na kabisado din ang daddy niyo yung highway kahit nabulag siya, sambit ni Kren. I mean, pwede naman po sumama si daddy sa paghatid tapos si Ninong Arwin po yung driver, palusot naman nung munting si Kyra. Si Kiss naman ay halos atakihin na sa puso sa sobrang kadaldalan ng anak niya. Sorry daddy, pasimpleng bulong ni Kiraat saka nag-sign pa. Hello Arvin. Pwede mo ba kami ihatid sa school? Tanong ni Kiss na humingi ng pabor sa kaibigan. Kasalukuyang nasa sala si Kiss habang nasa kwarto naman si Kren at inaayusan na ang kambal para sa pagpasok ng school. Aba pagkatapos mo ako gawing cleaner sa bahay niyo gagawin mo naman akong personal driver ngayon? Bakit kasi nagpapanggap ka pang bulag, sambit ni Alvin mula sa kabilang linya. I need this, I don't want her to fall in love with me,
wow puging-pugi sa sarili guys. Naman, Alvin pogi naman talaga ako. Sino muna mas pogi sa atin? Ayusin mo yung sagot mo kundi humanap ka na lang ng ibang magdadrive, pang-aasar pa ni Alvin mula sa kabilang linya. Pogi ka na ng mga 0.1%, sambit naman ni Kiss na napangisi. Wow 0.1%, ano ako germs, nakuha mo na kangisi naman na sambit ni Kiss. Pumunta ka na dito ngayon dahil kung hindi kalimutan mo na ang kaibigan mo ako, banat pa ni Kiss kay Alvin. O Eddie, friendship over na tayo, sagot naman ni Alvin. Ninong over ka na din sa mga inaanak mo. Sabi ko na nga papunta na ako dyan, sambit naman ni Alvin at ibinaba na rin ang tawag. Wow naman complete family pang-aasar ni Alvin habang pinagbubuksan ng pinto ng kotse si Kristen. Ken will take the seat beside our tabihan mo yung mga bata sa likuran, sambit ni Kai. Ay bako dyan o sige na Kren, baka magselos pa o nung bulag mong amo, pang-aasar ni Alvin. Bakit naman po magsiselos, taka namang tanong ni Kristen. Baka kasi kunin din kitang kasambahay, sambit naman ni Alvin na napakamot sa bato. Subukan mo lang, sambit ni Kiss at akmang papasok na ng sasakyan at nauntog ito. Hala Sir Kiss. Okay lang po kayo, nag-aalalang tanong ni Kren. Naku, don't worry Kren. Mas matigas pa ang ulo niyan kaysa sa puso niyan. Po, naguguluhan namang lalong sambit ni Kren. Sa huli ay naramdaman nila ang pagliliyab ng aura ni Kais kaya naman, bago pa sumabog sa galit si Kais, ay nagmamadali na silang sumakay sa kotse. Oh, Sir Kais, hindi po ba kayo bababa ng kotse? Tara na po para maihatid natin sila, tanong ni Kren dahil hindi bumaba ng kotse si Kais at nanatili lamang na nakaupo doon sa tabi ni Alvin. Askant, matatagalan lang dahil aalalayan niyo pa ako, palusot ni Kais. Pero ang totoo ay natatakot siya na malaman ni Kren na hindi siya bulag dahil kilalang-kilala si Kais sa mga teacher. Palihim naman na natatawa si Alvin sa pinasok na kalokohan ng kaibigan niya. Malay ko bang memorize mo rin yung pasikot-sikot sa school kahit bulag ka, sir? Tawa na naman yung kambal at si Alvin habang kumunot ang noo ni Kais. Joke lang po, sir. Ikaw naman, sabay alis ni Kren, kasama ang kambal na nakakapit ng mahigpit sa magkabilang kamay niya. Look at them, Kais. Oh, they look perfect together. Ayaw mo ba talagang subukan? Tanong ni Alvin habang tinitingnan nila ang tatlo na naglalakad na palayo. I don't know. Isa pa, magagalit lang sa akin si Kristen kapag nalaman niya ang totoo na hindi pala talaga ako bulag, saad naman ni Kais at saka bumuntong hininga ng malalim. Ayan, bulag-bulagan pa more. Sa bagay-bagay naman, Kais, kasi sa nakikita ko, nagbubulag-bulagan ka sa feelings mo. Hoy, Alvin. Isang linggo pa lang sa amin si Kren nagtatrabaho, can develop feelings that fast. Tanungin mo yung sarili mo, Kais. As can see it in denial ka pa pero pati ako halos pagsilosan mo na ayaw palapitin kay Kristen. You are a playboy. Iniiwas ko lang siya sa kapahamakan. Okay, sabi mo eh. Samantala, si Kristen naman ay kinausap ng teacher nung kambal. Miss Kristen, sa tingin ko ay kailangan na mas advanced ang school ng mga bata, suhestyon ng guro habang kaharap si Kren kasama ang kambal. Bakit naman po, ma'am? Kasi naman po sa sobrang talino ng kambal, ayaw po sagutin ni Kaira ang tanong ko sa klase kasi sobrang dali lang daw po kaya pati yung mga classmates niya hindi na rin sinasagot yung tanong ko. Twin vegetation, napatingin naman sila Kira at napangisi na lamang. Sorry po, teacher. Masyado naman po kasing madali. Wala po bang pang college level, inosenteng sambit ni Kaira at nagkatinginan na namang nanlulumo ang teacher at si Kren. Ito namang si Carlo ay tinatanong ko last time sa klase ko, pero para siyang matandang pilosopong sumasagot sa akin, kaya pinagtawanan ako sa klase. Ano po bang tanong mo kay Carlo, ma'am? Yaya naman, tinanong po kasi ako ni teacher na kung magiging kambing ako, ano raw yung pong klaseng kambing na magalang, kambing na masipag o kambing na matalino? Ano naman yung sinagot mo, Carlo? Sabi ko, na wala po kasi ayaw ko pong maging kambing, sambit ni Carlo na seryoso. Samantalang si Kais naman ay halos magpigil ng tawa sa sagot niya. Sorry na what, teacher? Pero nga naman kasi ayaw niyang maging kambing, natatawang sambit ni Kren. So yun na nga po, much better po na nasa mas advanced school sila, dahil mas madedevelop at mag-grow sila.
For sure, pahabol ang teacher na natawa na lang din sa sagot ni Carlo. Okay po. I will tell their daddy na lang po. Kasalukuyang naglalakad pabalik ng sasakyan si Kren, kasama ang kambal upang ipaalam ang nais sabihin ng guro, ngunit may nakasalubong sila na mag-ina. Oh, look, mommy. Sila po yung mga classmates ko na feeling matalino pero wala namang nanay, sambit ng isang bata na kaklase ng kambal. Nakita naman ni Kren ang pagtiklop ng kamay ni Carlo, kaya agad niya yung hinawakan. Sino ang nagsabi na wala silang mommy? Mahinahon na tanong ni Kren sa bata. Aba, hindi mo ba narinig anak ko ang nagsabi? Sambit ng nanay ng bata na ikinainis ni Kren. Mawalang galang na lang po pero, excuse me. Sa tingin ko ay dapat bumalik ka po sa elementary para matuto ka at maturuan mo rin yung anak mo ng good manners and right conduct, sabi ni Kren na nakataas ang kilay ngayon sa nanay ng bata. Ha? Sino ka naman sa akala mo? Katulong ka lang naman. Mind you, my husband is the director of the school. Kayang-kaya ko kayong paalisin dito, pagbabanta ng babae. Sus, parang hindi talaga na grade 2, di ba, kaera, pang-aasar pa ni Kren, kaya humagikik naman ang kambal. Wow, walang mommy. Kawawa naman. Napulot sa tae ng kalabaw, ble, pang-aasar ng bata kay Carlo at kirahabang ang nanay ng bata ay nangaasar din na nakangisi. Napansin naman ni Kren ang lungkot sa mata ni Kira at Carlo na tila iiyak na. Tumahimik ka. Ikaw nga, may nanay ka pero parang wala kasi ganyan yung ugali mo, sambit ni Kren at dinilat ang bata. Bigla naman yung umiyak at may dumating na lalaki, mukhang guro sa school. Honey! O hindi ka dapat nagpapapasok ng mga taong katulad nila sa school. Patalsikin mo sila, honey ko, sumbong ng babae at mukhang asawa nitong direktor ang dumating. Anong ginawa niyo sa mag-ina ko ha? Sir, wala po kaming ginagawa. Ang asawa mo po konsentidor at hindi marunong dumisiplina sa anak niyo na bully. Sabihan ba naman ng kambal na walang mommy, paliwanag ni Kren. Bakit wala naman talagang mommy ang kambal na yan? Feeling magaling pa sa mga teacher dito, sagot ng lalaki na ikinainit talaga ng ulo ni Kren. Lalo na nung umiyak na si Carlo at Kiray. Isa ka pa palang matandang panot. Hindi ka nga byudo pero wala ka namang modo, sigaw ni Kren na umabot sa kotse nina, kais na nakaparada at kabubukas lang ng bintana sa di kalayuan kaya napansin sila nito. Sinong panot? Galit na tanong ng school director. Malamang ikaw. May nakikita ka pa bang iba? Kung hindi mo nakita, kapain mo iyong ulo mo, sambit ni Kren. Akmang sasampalin si Kren ng school director nang may pumigil sa kamay nito. Ayos ka lang, tanong ni Kais na nakahawak sa kamay ng school director upang pigilan ng sampal kay Kristen. Ayos lang. Pero teka, nakakakita ka, takang tanong ni Kren na nakatitig kay Kais. Hindi binigyan ko lang ng instruction like, okay sa kanan, guy sa kaliwa, okay hawakan mo, palusot ni Alvin na nasa likuran naman ni Kais. Okay, naguguluhang sambit ni Kristen dahil tila wala naman siyang narinig na ganon pero ipinagsawalang bahala na lamang niya dahil sa naisip niya na baka hindi niya lang napansin. Ha, isang bulag na walang asawa at may werdong mga anak, sambit ng school director kay Kais. Walang sabi-sabi na sinuntok ni Kais ng malakas ang lalaki na ikinatumba nito. Agad naman itong dinaluhan ng anak at asawa. Patatalsikin ko kayo sa school ko, sigaw ng school director. No need. I will transfer the kids on better school. I will also pull out the investment here, besides hindi nyo naman deserve, sambit ni Kais sa ngumisi. Pinagmasdan naman ni Kren ng maigi si Kais dahil akala mo ay nakakakita talaga ito kung umasta at mag-invest. Men sino ka ba mayabang? Tanong ng asawa ng school director at nakakainsultong tumawa. Kiko Santos nga pala, sambit ni Kais na ikinalagim yung investment mo. Tuturuan ko po ng leksyon ng anak ko't asawa ko, pagmamakaawang. Bigla ng school director na nakakapit na ngayon sa binti ni Kais habang nakaluhod. I have the word, sambit ni Kais saka sinipa ang lalaki na napaatras naman. Isa pa, sinong may sabi na walang mommy ang mga anak ko? Kristen is their mommy, my soon-to-be wife, sambit ni Kais na ikinanganga ni Christine at Alvin. Yehe, sigaw ng dalawang bata at yumakap kay Kren. Let's go, sambit ni Kais at saka nagpaalala kay Kren pagkasakay sa kotse. Hindi na napigilan ang magtanong ni Kristen, Sir, anong soon-to-be wife?
Humagigik naman ang mga bata. Well, naisip ko kasi na kailangan na ng mga bata ng mommy. Pwede ka ba? Diretso ng tanong ni Kais na siya namang ikinasamid ni Alvin. Ha? Sir, may lagnat po ba kayo? Yes or no? Ay yes, no ah. Sir, wait naman. Huwag mo naman akong pin-pressure. Hindi ba dapat in love at siniseryoso muna yung relasyon? Bakit kung maka-offer, sir, parang trabaho lang ang ibibigay mo sa akin? It will be contracted marriage. Ang trabaho mo ay maging asawa ko at maging ina ng mga anak ko na magiging anak mo na rin kung papayag ka. Ilang beses namang napalunok si Kren habang pinoproseso ang pinagsasasabi ng amo niya. Si Alvin naman ay malawak ang ngisi na napapailing na lang kay Kais. Pwede po bang pag-isipan ko muna? Medyo natauhan naman si Kais dahil naisip niyang biglaan nga naman ang mga sinabi niya. Napatango na lang si Kais kaya naman hanggang sa makarating sila sa mansyon ay hindi pa rin sila nagkikibuan. Nakaalis na si Alvin at kasalukuyang nasa sala si Kren at Kais. Nanonood naman ang kambal ng TV, magkaharap si Kren at Kais ngayon na tinititigan ng isang kontrata. You will be the wife for 5 years, I think. Sa loob ng 5 taon na iyan ay kayanan ng mga anak ko na harapin ang katotohanan na hindi na magpapaapekto sa mga pamamaliit sa kanila dahil wala silang mommy. You will guide them na parang tunay mo silang anak, sambit ni Kais. Okay, pero I will give you reasonable salary for that, so don't worry at habang asawa kita at ina ng mga anak ko ay susuportahan din kita and I will protect you. Naisip naman ni Kristen ang ina niya na nasa ospital pa. Bumuntong hininga si Kren at saka kinuha ang ballpen. Bago ako pumirma, may tanong ako. After 5 years, pwede na akong makahanap ng tunay na lalaking makakasama ko habang buhay. Siyempre gusto ko rin namang magkaroon ng sariling pamilya balang araw, tanong ni Kren. Nangunot naman ang noo ni Kais at napayukom ang kamao. But don't you dare fall in love hanggat tayo pa. Isa pa, don't fall for me because I may not catch you if ever. Masasaktan ka lang. Noted. Huwag ka rin po sanang mahulog sa akin, sir, sambit naman ni Kristen. Sure. Read the contract carefully bago mo permahan. Naku, no need, sir. May tiwala naman ako sa iyo. Saka nabasa mo naman na to, di ba? Ay, sorry sir, bulag ka nga pala, sambit ni Kren bago pinirmahan ang kontrata. Matapos ang pirmahan ng kontrata ay dumiretso na agad sila sa pagpaparegister at hindi na sila dumaan ng wedding ceremony at agad nang pumirma ng marriage certificate. Kinagabihan ay hindi sila parehong mapakali at hindi makatulog. Naisipan ni Kren na lumabas ng kwarto at saka doon pumwesto sa sofa habang nanonood ng TV para magpaantok. Hindi pa rin siya makapaniwala na may asawa na siya. Napangiti si Kren, ngunit saglit lamang yun nang ma-realize niya na 5 years lang pala yun. Isang contractual marriage na walang pinagkaiba sa isang trabaho. Higit sa lahat ay walang tunay na feelings para sa isa't isa. Tila kumirot ang puso ni Kren dahil sa palagay niya ay nagugustuhan na rin niya si Kais, kahit pa man alam niyang bulag ito at alam din niyang iba sila ng estado, kaya gagawin niya lamang ito para sa kanyang ina na may sakit. Hindi na malayan ang babaeng inaantok na pala siya, at saka nakatulog na lamang sa sofa. Si Kais naman ay namumugto rin ng mata sa puyat. Pagkarating niya sa sala ay naabutan niya si Kren na mahimbing pa rin ang tulog. Bakit dito siya natulog? Bulong ni Kais at saka unti-unting nilapitan si Kren. Pinakatitigan niya ang maamo nitong mukha. Marahan niya itong hinawakan sa pisngi at saka hinawi ang buhok na nakaharang sa mukha nito. Si Kristen naman ay hindi iyon alintana dahil sa puyat. Natawa naman si Kais dahil sa pagkawala ng isang malakas na hilik ni Kren. Kren, I think kailangan mo nang gumising, tanghali na, sambit ni Kis matapos magluto ng agahan nila. Kumunot lamang ang noo ni Kren at mumuso pero tulog pa rin. Mas lumapit naman si Kis at saka nagsalita sa tenga ni Kren, tanghali na, Kren. Ano ba? Huwag kang maingay, iritableng sambit ni Kristen at walang kamalay-malay na sinampal si Kis. Napanganga naman si Kis sa ginawa ni Kren at saka napahima sa kanyang pisngi. May sunog, sigaw ni Kis kaya naman biglang napabangon si Kristen. Ha? Nasan po? Pagpapanik na tanong ni Kren pero napatigil ito na makita si Kis na nakatayo lamang at nakatitig sa kanya. Sir, alang ang nasambit ni Kristen at napansin ang namumula nitong pisngi.
Hello mommy, good morning. Nagluto na po si daddy ng breakfast. Wala pong sunog, kaso ayaw niyo pong magising kaya sumigaw si daddy, sambit ni Kyra. Napatingin naman si Kren sa orasan. Sorry po sir, sambit ni Kren. Don't call me sir, we are married now, remember, sambit ni Ka. Opo, sir. I mean, ano pong nangyari sa pisngi mo? Tanong ni Kren, dahil kanina pa niya pansin ang pamumula noon. Mommy naman, sinampal mo kaya si daddy habang ginigising ka kanina, sabi mo huwag siyang maingay, sambit naman ni Carlo na ikinalaki ng mata ni Kren. Hala, sorry talaga, akin na patingin niya, sabay lapit ni Krisan kay Kiss at hinawakan sa mukha upang sipatin ang pamumula. Halos sobrang lapit ng mukha nila sa isa't isa, kaya naman noong makaramdam ay agad namang lumayo si Kren. Kukuha lang ako ng ice pack, paalam ni Kren. Napahawak silang pareho sa bilis ng tibok ng puso nila. Hindi naman siguro nakita ni iyong pamumula ko ba? Bulag naman siya. Pati yung panis na laway ko, hindi niya naman siguro nakita, sambit ni Kristen habang nanghihila sa si. Bumalik si Kristen na may dalang ice pack kaya binigay iyon kay Ice. Tahimik na silang kumain at hindi naman makatingin ang diretsyo si Kristen kay Ice kahit pa alam niyang bulag naman yon. Ilang araw pa ang lumipas ay awkward pa rin silang dalawa sa isa't isa, lalo pat lagi silang tinutukso ng kambal. Maagang gumising si Kai at kasalukuyang nagmo-morning exercise. Nagpo-push-ups ito at grow-ups at walang pang-itas na damit na suot. Napansin niya na parating na si Kren na halatang kakahilo pa lamang. Dahan-dahan namang lumapit si Kren sa kinaroroonan niya. Sir, gusto mo ng coffee after exercise? Tanong ni Kren. Nawala sa isip niya na dapat Kiss na lang dapat yung itawag niya dahil asawa niya na nga pala si Kiss. Dahil sa pagtawag niya ng Sir ay kunwaring hindi siya narinig ni Kiss at nagpatuloy na lamang sa ginagawa. Napansin naman ni Kren na naka-earphone naman pala si Kiss kaya naisip niya na dahil doon kaya hindi siya nito narinig. Madalas din kasi na nakikinig lang ng music si Kiss, kaya naman madalas na may earphone ito sa tinga at nasanay na rin si Kren na minsan ay hindi nito naririnig ang mga sinasabi niya. Ay ang bingi naman, sayang crush ko pa naman kahit bulag, sambit ni Kren kahit alam niya na hindi siya nito nadidinig. Samantala, napangisi naman si Kiss at napahinto sa pag-i-edit. Hinarap si Kren na halatang nagulat. Narinig mo, tanong ni Kren at namumula habang bang napatitig sa jigs ni Kiss at napaluno. I always turn off the music whenever you're near, just want to hear your voice, sambit ni Kiss na ikinalaki naman ang mata ni Kren at ikinabit ng tibok ng puso niya. Kung ganon ay lahat pala ng pinagsasasabi niya ay naririnig ni Kiss. Naalala niya tuloy na madalas niya itong sabihan na pogi at crush niya dahil kampante siya na hindi nito naririnig. Nagjo-joke lang ako Kiss ba? Kontrata lang tayo, kasama sa kontrata yung pagsasabi non as your acting wife, sambit ni Kristen saka tumakbo paalis. Hindi naman mapigilan ni Kiss na mapangiti yung heartbeat niya na mabilis kanina dahil sa pag-exercise ay mas bumilis pa. Nagpunas na lamang siya ng pawis saka sinuot muli ang t-shirt niya. Hi I'm back. Hanggang isang babae na lamang ang biglang dumating at tumakbo at yumakap kay Kiss pero umilag ang lalaki kaya nasubsob ang babae sa sofa. Ouch! Ba't mo naman ako inilagan? I miss you so much Bianca Yop, sagot naman ito. Si Bianca ay ang spoiled brat na kababata ni Kiss at dahilan kung bakit muntik na rin na magkahiwalay sila noon ng pumanaw na asawa ni Kiss. Halata din naman na may gusto ito kay Kais base sa kilos nito, kaya simula pa man noon ay umiiwas na si Kais sa kanya. What are you doing here? Tanong ni Kiss. Bakit bawal ba kitang bisitahin at ang kambal? Bianca, I am married, okay. So pwede ba tantanan mo na ako? What? No way. Ayaw mo akong tanggapin after mamatay ng asawa mo dahil sabi mo hindi ka na ulit mag-aasawa tapos kasal ka na? That's impossible, hindi makapaniwala ang sambit ni Bianca. Nothing is impossible Bianca when you're in love, sambit ni Kiss. At sino naman ang mas higit pa sa akin? She's not comparable to anyone Bianca and nothing can be compared to her, sambit naman ni Kais na nainis na. Umalis ka na Bianca, don't ruin a very good day. Saka tumalikod ang lalaki kay Bianca. Si Bianca naman ay naistatwa sa pag-alis ni Kai ay siyang dating naman ng kambal na si Carlo at Kaya. Hey bad auntie! What are you doing here? Sambit ni Kyra.
We don't like you for daddy, matapang naman na sambit ni Carlo. Oh hello kudos, mukhang na-brainwash na kayong lahat ng bagong mommy nyo ah. Taas kilay na sambit ni Bianca, saka hinila ang kambal at mahigpit na hinawakan sa braso. Ouch! Masakit po, reklamo ni Kaira nung kurutin siya nito. Agad naman kinagat ni Carlo ang kamay ni Bianca upang mabitawan sila. Ang bad mo po talaga, isusumbong ka po namin kay daddy, sigaw ni Carlo. E di isumbong niyo mga kutong lupa. Sambit ni Kren na binangga pa ang kambal bago umalis kaya napaupo ang mga ito sa sahig. Galit naman na napatakbo si Kren sa kanyang nakita, ngunit nakalabas na si Bianca. Ayos lang ba kayo? Tanong ni Kren sa kambal. Aagawin niya po si daddy, huwag ka pong papayag mommy, sumbong ni Carlo at tumango naman si Kren. Nakita naman ni Kren na nagmamadali si Kiss na lumabas at sumakay ng kotse. Agad rin na lumabas si Christine at gulat nung makita si Kiss na nagdadrive ng kotse. Nakakakita si Kiss tanong niya. At tahimik lang ang kambala. Pagkaalis ng kotse ni Kiss ay agad naman na sumakay si Kren sa taxi saka pinasundan yun. Manong pakibilisan po baka mawala po sa paningin natin yung kotseng sinusundan natin. Naku maam, asawa mo ba yan? Naku mukhang may kikitain iba kung umasta ka po ah, sambit naman ng driver. Hindi ko po alam manong pero malalaman natin. Napahinto ang kotse ni Kai sa isang restaurant at mula doon ay lumabas si Bianca na nakangiti. Inis na inis bigla si Kren nang makita niya ang babae. Lalo na nung maalala na sinaktan ng kambal kanina lamang. Naiinis rin siya kay Kiss dahil mukhang hindi nito alam ang ugali ng babaeng kaharap. Kung alam lang sana nito na sinaktan ang babaeng kaharap niya ngayon ang anak niya lingit kasi sa kaalaman ni Kren na isang dahilan kung bakit pumunta si Kiss doon ay para kumprontahin si Bianca sa pananakit sa kambal dahil nakita niya rin yun kanina. I told you Bianca, tigilan mo na ang pamilya ko or else itutuloy ko ang kaso sayo. At ano naman yung ikakaso mo sa akin, mataray na sambit ni Bianca sa pagbabanta ni Kiss. Child abuse Bianca, 2024 na bobo ka pa rin, sambit ni Kai. Sa sobrang inis na pangisi na lamang ang unbothered na si Bianca at hahalikan na sana si Kise pero agad yung umiwas. Don't you dare Bianca, the wife is already here, sambit ni Kais nung makita ang papalapit na si Kren. Hindi na rin nangamba pa si Kais na malaman ni Kren ang totoo dahil hindi naman niya ito maitatago habang buhay na hindi naman talaga siya bulag. Ano wala ka bang gagawin? Inaagaw na ang asawa mo, tanong ni Kiss nung makalapit na si Kren seryosong nakatingin sa kanila ni Bianca. Papaagaw ka naman, sabay irap ni Kren na first time lamang makita ni Kiss ang ganong ugali nito bahagya tuloy na pata si Kai. Siyempre hindi, alam mo naman na sayo lamang ako, ba? Sambit ni Kai sabay kindat pa kay Kren na ikinagulat naman nito bahagya. Asawa siya ang asawa mo, gulat na sambit ni Bianca. Hindi na siya pinapansin pa ni Kristen. Tara na, sambit na lamang ni Kren sa hinila si Kiss. Hindi mo siya sasampalin? She's forcing me to kiss her and hurt our kids, sambit ni Kiss habang sinamaan ng tingin si Bianca. Oh, I forgot, saka bumaling si Kren at sinampal si Bianca na magkabilaan. For hurting the kids and natigil si Kristen dahil nakangisi sa kanya si Kiss at hinihintay ang sasabihin. Basta kambal kasi kaya dapat dalawa, sabay alis ni Kren na sinundan naman agad ni Kiss na napanguso habang si Bianca ay tulala na napahawak na lamang sa pisngi. As thought para sa akin yung isa, sambit ni Guy na nakanguso pa rin Kung ikaw kaya yung sampalin ko dyan, ganan ka pa nakakakita ha? Tanong ni Kristen na hinarap si Kiss. Napakamot naman si Kiss dahil hindi alam ang tamang isasagot. Don't tell me. Yes, never ako nabulag-alanga na sambit ni Kiss. What? So nakita mo lahat? Yes. By gosh, tili ni Kren sa kananakbo palaw dahil sa kahihiyan. Naalala niya simula sa pagkahulog ng bathroom niya, pagbibihis sa harapan ni Kiss, at walang pa akong dangan na pagpasok sa banyo, tapos all this time ay nakakakita pala ito. Nagulat naman siya nang may yumakap sa kanyang likuran. Hey, I'm sorry, sa bagay trabaho lang naman yung kasal natin ba? 5 years tama. Natawa naman si Kai. Basabi ko basahin mo muna yung contract ha. Anong ibig mong sabihin, naguguluhan na tanong ni Kren. Let's go home first. Nakauwi na sila sa manson at kasalukuyang nakatitig sa contract na nasa lamesa. Read the contract, utos ni Kiss na sinunod naman ni Kristen.
Teka, Kristen will agree to be the wife forever. In return all of the assets will also be hers. She is not allowed to be in love with anyone else but Kay. She will be officially Emret Archimedes, mother of the twins and her future child with guys. Basa ni Kren sa isa na naka-highlight sa kontrata. Sabi mo 5 years lang. Well, the truth is I am planning to hold you forever. Pero hindi naman naituloy pa ni Kren ang sasabihin nung bigla na lamang siyang hinalikan ni Kiss. Lalabas naman sana sa kwarto si Kyra at Carlo din makita yun kaya agad na tinakpan ni Carlo ang mata ni Kyra. Mukhang balik na muna tayo sa kwarto, sambit ni Carlo at humag-ify naman sila ni Kyra. Bakit mo ginawa yun? Isa pa, bakit ka nagpanggap na bulag? Well, simula kasi nung namatay yung nanay ng kambal ay hindi ko na naisipan na mag-asawa. Isa pa ay madalas na magustuhan talaga ako ng mga babae kaya naisip ko na dahil single ka baka magustuhan mo ako kaya nagpanggap. Ako na bulag. Hindi ko naman alam na kahit bulag ako pagpapantasyahan mo ako pagpapaliwanag ni Kiss. Wow, ako pa talaga ang nagpapantasya, ikaw yung nagpanggap na bulag dyan Kaya ano, tanong ni Kiss. Kira nakita mo? Ay ewan ko sa'yo Saka nagmamadaling nag-walk out si Kren at bumalik sa kwarto niya. Doon ay nagpagulong-gulong siya sa kilig at halo-halong mga emosyon. Hindi niya na alam kung ano ang unahing mararamdaman. Isa pa ay hindi niya makuhang magalit kay Kais lalo na at umamin na itong hindi bulag at sweet talker pa. Pero papakipot muna ako, bulong ni Kren saka nagpagulong-gulong muli sa kama. Kinaumagahan ng magising si Kren ay nagulat siya nang may buke ng mga pulang rosa sa lamesa at agahan. May note din doon na iniwan si Kai sa mesa malapit sa breakfast na nakahanda. I already cooked for my lovely wife. Eat your breakfast and I'm just going to bring our kids to their new school. Lumapad naman ang ngiti ni Kren pagkabasa niya sa notes at magana na kumain. Nang makabalik na si Kais ay kunwaring hindi siya natutuwa dito at galit pa rin siya. Hey, still mad at me? Sorry na kung nakita ko di. Pigil ni Kren sa sasabihin ni Kais. Pwede ba, wag mo na lang ipaalala. Okay. Sorry na, natatawang sambit ni Kais dahil sa ekspresyon ni Kren, mas lalo siyang nahuhulog dito. Pupunta nga pala ako sa ospital mamaya para bisitahin yung mama ko, paalam ni Kristen kay Kais. Okay, I'll come with you tapos saka natin daanan yung mga bata sa school. Tumango na lamang si Kren dahil kung magko-commute siya, masyado rin namang hassle dahil malayo yung ospital. Pagkarating sa ospital ay sinalubong agad si Kren ng isang makisig na doktor at nakangiti ito sa kanya. Siya si Dulcie Rafael, ang naka-assign sa mama niya na naging kaibigan na rin niya dahil sa madalas na pagbisita niya sa ospital. Nagkasalubong naman ang mata ni Dulcie Rafael at Kais na tila may dumadaloy na kuryente sa pagitan. Samantala, si Kren ay hindi alintana ang tensyon sa pagitan ng dalawang lalaki na kasama niya ngayon. Siya nga pala, siya si Rafael ang doktor ng mama ko, pakilala ni Kren. Ito naman si Kais ang T. I'm her husband, sambit naman ni Kais na ikinagulat ng doktor. You're married? Kailan pa, gulat na tanong nito. Excuse me po pero doctor ka lang so no need to ask such personal information about the wife. Sambit ni Kais saka hinila na si Kren papunta sa ward ng mama nito. Bakit mo naman ginanon si Dulcie? Tanong ni Kren na naiinis sa inasta ni Kais. Look, lalaki din ako, Kren at alam ko na may gusto sa'yo yung doktor na yon. Ha, paano mo naman nasabi yan? He looks at you the same way that you do, diretso ng sambit ni Kais. Hindi naman mapigilan ni Kren na mapangiti. What's funny? I am not joking, Kren. Yee, I know pero parang nagsiselos ka. And so admit, nagsiselos ako ano naman? Namula naman si Kren sa mga diretsong sagot ni Kais. Kung may kama pa lang sa tabi niya ay gugulong na siya sa kilig. Ano, anak? Tatayo na muna ba ako para makagulo kayo dito sa kama? Gising ka po. Gulat na tanong ni Kren. Naman. Pati ako na kuryente sa kilig mo, sambit naman ang mama ni Kren sa katumawa. Kumusta, iho? Napadalaw kayo, tanong ng mama ni Kren na animoy kilala na nito si Kais. Okay naman po, ma, sambit ni Kais saka nag-bless. Ma! Tawag mo sa mama ko, mama rin. Magkakilala na kayo, takang tanong ni Kren. Naman, Kren.
Bago ka pa niya pakasalan ay bumisita siya dito para hingin yung kamay mo sa akin. Isa pa, siya rin yung tumulong na makahanap ng magaling na doktor para tuluyan na akong makarecover. Madalas na rin akong bisitahin at dalhan ng prutas. Mangiyak-niyak naman na niyakap ni Kren si Kais. Thank you for taking care of SV Mama. Basta para sa'yo, Kristen, anything. Ay sus, baka lang gamin kayo ha. Naku talaga, I miss you, ma, sambit ni Kristen at sa kaniyakap ng mahigpit ang ina niya. Matapos na bumisita ay sinundo na nila ang kambal sa bago nitong school. Oh, kumusta kayo sa bago niyong school? Tanong ni Kren sa kambal habang nagda-drive naman si Kais. Masaya po. Matatalino po yung mga teacher at classmates namin, sagot ni Carlo. Pwede ba tayo kumain muna bago umuwi? Sambit ni Kaira na sinundan ang pagkalamnang siya nito. Natawa naman sila sa loob ng sasakyan. Tumigil sila sa isang restaurant para kumain. Anong gusto mong i-order, Carlo? Tanong ni Kren habang binabasa ang menu sa booklet. Carbonara po. Ikaw, Kaira. Gusto ko po ng spaghetti. Noted, princess. Ikaw, Kais. Anong gusto mo? I want you. Kinikilig si Mommy, pang-aasar ng kambal. Hala, ang corny naman, kunwari ay hindi tinatablan si Kren. Matapos nilang kumain sa restaurant ay umuwi na rin sila upang makapagpahinga dahil sa dami ng mga nangyari. Kinaumagahan ay kinausap ni Kren si Kais. Pwede ba tayo pumunta sa puntod ng asawa mo? I want to personally ask for her blessing na maging ina ng kambal. Are you sure? Alangan na tanong ni Kais. Yes, just part of. Respect to her kahit nawala na siya. I understand, sagot naman ni Kais. Nung araw na din na iyon, pumunta sila sa puntod ng yumaong asawa ni Kais kasama ang kambal. Hay, huwag kang mag-alala dahil aalagaan ko ng mabuti yung kambal, sambit ni Kristen habang pinagmamasdan ang puntod. Kambal lang, tanong naman ni Kais. O sige, pati na rin ang asawa natin na sinungaling, nagpanggap pang bulag, natatawang sambit ni Kristen. Hey, nag-explain na ako, tama na, awat naman ni Kais. Kung nasaan ka man ngayon ay patuloy mo sana kaming gabayan. Hindi sa natutuwa ako na kinuha ka ng maaga pero thank you, dahil sa pagkakataon na magkaroon ako ng pamilya, I promise you, hindi ko sila pababayaan, sambit ni Kren at saka humangin ng malakas na banayad na dumampi sa mga balat niya. Napangiti naman siya nang ma-realize na baka senyales yun ang pagsangayon. Nang matapos noon, bumalik na sila sa mansyon. Ilang araw pa ang lumipas at gumaling na rin ang tuluyan ng ina ni Kren. Samantala, pauwi naman ang mama ni Kais sa Pilipinas. Nasa airport na sila para salubungin sana ang mama ni Kais, pero tumawag daw yun na sila na muna ang bumisita sa SCA, dahil katatapos lang ng successful operation nito ayon kay Kais. Pumunta naman sila sa SCA, at pagkarating doon ay namili ng pasalubong para sa mama ni Kais. Ang saya-saya ko na nakapag-asawa ng muli yung anak ko. Maganda pa at mabait, puri ng mama ni Kais kay Kren. Nako, hindi naman po. Iha, tawagin mo na akong mama ha. Dali na. Okay po, mama, nag-aalangan pa na sambit ni Kren, pero nagulat siya nang mahigpit na yakapin siya ng mama ni Kais. Thank you for accepting this my son and in my grandchildren. Naman po. Mahal ko po sila, sambit ni Kristen na ikinatuwa naman lalo ng mama ni Kais. Pero nawala ang ngiti ni Kristen nang ma-realize niya na ni minsan ay hindi pa nasabi ni Kais na mahal siya nito, puro hint lamang at hindi pa nag-I love you. Ilang araw ang pamamalagi nila kasama ang mama ni Kais, pero nung pauwi na sa Pinas ay pinauna na si Kristen at ang kambal dahil sasabayan daw ni Kais na umuwi ang kanyang mama. Nasa eroplano na sina Kren at ang kambal. Ilang minuto pa lamang na nakakalipad ang eroplano ay nagsalita ang piloto. He to his dearest wife, Kristen. Matulog ka muna at mahaba pa ang biyahe, sambit ng piloto. Si Daddy, sambit ni Kaira at Carlo. Ang daming pakulo ng daddy nyo, sambit naman ni Kren na napangiti habang kinikilig ang ibang pasahero na nakikinig. Pero bago ka matulog, gusto ko sanang marinig ang matamis mong I love you, Kristen. Will you marry me again? Sambit ni Kais na tuluyang nagpabuhay kay Kristen. Sa wakas, narinig na rin niya ang salitang matagal niya nang nais marinig, may bonus pang kasal. May lumapit na mga flight attendant kay Kren saka inabutan ng mga rosas at ang panghuli nagbigay din ang mama ni Kais at mama niya.
Yes, I will marry you, Captain Case, sambit ni Kristen. Anak, pakisuot naman ng singsing sa mommy nyo. Hindi ko maiwan to, baka lumanding tayo kung saan-saan eh. Sambit ni Kais na nakapagpatawa naman ang mga pasahero, dahil nga naman siya yung piloto. Masaya naman na isinuot ni Carlo ang singsing kay Kren. Noong makalapag ang eroplano at nakababa na sila ay isang matamis na halik ang sumalubong kay Kristen mula sa kanyang pinakamamahal na si Kais. Ginanap ang napaka-engranding kasal ni Kais at Kren, kasama ang mga mahal nila sa buhay. Kaya, Carlo, sa amin muna kayo ni Lola nyo ha? Sa amin muna kayo matulog mamaya, biling mama ni Kais. Bakit naman po, tanong ni Kyra. Para magkaroon na kayo ng little brother or sister, sambit naman ang mama ni Kren at nagtawanan pa silang magbalay. Sige po. Gusto po namin yan, masigla namang sambit ni Carlo. O paano ba yan? Pwede na ba nating dagdagan, tanong ni Kais kay Kren habang sinusuklayan ang buhok nito. Ang alin, inosenteng sambit ni Kren. Yung kambal, sambit ni Kais at saka mabilis na hinalikan sa labi si Kren saka hinila ang kumot na ipinagtaka kanila. Makalipas ang isang buwan ay nagdalang tao na nga si Kren, hindi lang isa o dalawa kung hindi tatlo kaya naman sobrang tuwa na naman ng mga lola. Hindi man tunay na nanggaling kay Kren ang kambal ay umaapaw naman ang pagmamahal na binigay niya dito. Ganon din kay Kais na may nakaraan man o kapansanan o wala ay nagawa niyang ibigin sa kahit na anong sitwasyon. Tunay nga na ang pag-ibig kapag wagas ay walang tinitignan o pinipili. Ang pagmamahal ay kusang naibibigay at natatanggap ng taong may mabubuting puso at kalooban, malinis na intensyon at hangarin. Wakas.